Magandang araw. So ayun na nga mga manay for today's video. Samahan nyo uli akong mamundo. At ngayon nga nagsama na ako ng isang batalyon. Kita naman sa mga pagmumukha nila na masasaya sila. At ewan ko lang mamaya pag nalagpasan na nila ang 200 step na hagdanan. Kaya good luck na lang sa atin mga manay. At dahil nga umulan kagabi, expected na namin na madulas ang daanan ngayon. Pero dahil nga ay laking bundok tayo, ay sanay na tayo dyan mga manay. Nasa 20 step pa lang tayo, pero etong kasama ko parang pasuko na. At eto nga palang best friend ko na galing pa ng Cavite na dumayo pa talaga para makita lang ang Mount Cabanbanan. Ilang araw na lang kasi pabalik na uli sila kaya susulitin na daw niya. Ang gaganda pa naman ng mga sapatos pero mamaya putik na yan. Ang saya talaga pag may mga ganitong ganap sa buhay. Simple pero para sa akin napaka-memorable niya. Kaya habang bata pa tayo at kaya pa natin maglakad-lakad at gumalaw-galaw, abay maggalagalakan na. At maganda sa kalusugan ang naglalakad-lakad mga manay. Lalong-lalo na pag pinagpapawisan ka na o diba bawas niyan sa timbang. Matagal na talaga naming plano to, naakyat talaga kami ng Mount Cabanbanan. Last year, hindi talaga siya umayon kasi iba-iba yung buwan ng bakasyon namin. Pero dahil nag-extend ng bakasyon tong kaibigan ko, ay nagkasabay kami sa Pinas. Kaya no choice tong best friend ko na umuwi ng Bicol galing ng Cavite. Habang naglalakad nga kami ay nadaanan namin tong mga nagkukopra. Shoutout po sa iyo Kuya Arman, Kuya Henry at Kuya John. Ingat po kayo lagi. Ang hirap ng ginagawa nila mga manay, naranasan ko na din kasi yan. At hindi yan pwedeng gawin na mag-isa ka lang. Lalong-lalo na pag nasa bundukan nyo, abay napakahirap ibaba niyan mga manay. Naalala ko pa nga dati nung nagkukopra kami sa Mount Suminandik, abay binabantayan papalayan mga manay habang niluluto. Abay kahit hindi ako yung nagbabantay, ramdam na ramdam ko yung puyat pagod ng kapatid ko. Para lang ma-perfect yung pagkakaluto ng kopra. Tapos yun pag naibenta na namin, saktong-sakto lang sa pambili ng bigas at pambili ng ulam. So ayun na nga mga manay, dahil nga napagod na itong mga kasama ko ay nagpahinga muna kami. At eto nga nakakita ako ng alimatok. At kahit takot na takot nga tong kaibigan ko sa alimatok ay sinuong niya talaga ang bundok. At parang naubos na nga yung 500 ml na alcohol kaka-spray sa katawan niya. Naglalabasan kasi talaga yan pag naulan kaya hindi natin yan mapipigilan. Kaya sa mga nagpaplano din dyan, naaakyat ng mga Cabanbanan, huwag kayong didikit sa mga dahon-dahon kasi nandyan lang yan mga nakaabang. Ilang minuto nga lang ay sa wakas narating na namin tong Mount Cabanbanan. At dahil nga may mga nag-overnight kagabi ay hindi pa kami pwedeng pumasok sa kubo. Kaya dito na muna kami nagpahinga at nagkape sa entrance. At dahil nga may mga baon naman kaming lutong ulam ay kanin na lang tong isinalang namin. Kaya eto, kumuha na ako ng dahon ng saging. Napakasarap kumain dito mga manay kahit tuyo lang ang ulam. Ang kagandahan pa pag sa saging ka kumain, wala kang iisiping hugasin. Minamadali ko na nga pangunguha kasi gutom ng mga kasama naming bata. Luto na nga rin tong kanin kaya dinala na namin to sa kubo. Eto talaga yung gustong-gusto ko mga manay, yung kakain kayo ng pamilya mo ng sabay-sabay. Kulang nga pala, hindi pala nakasama yung 3 kong kapatid. Nasa trabaho kasi sila at yung isa may babing maliit kaya hindi pwedeng sumama. Pero okay lang, at least nandito sina mama at papa. At eto na nga mga manay ang ulam namin, ginataang santol at kamuteng kahoy na may isang pirasong tuyo. At pagkatapos nga namin kumain at eto nga may humabol pa. Jopon! Junjun. Misunong ko na ikaw, Jopon. Ano si Nelson? Still guardian. At dahil nga nagiya na tong anak kong maligo kahit napakalamig, abay lumusong na si Manay nyo. At enjoy naman talaga tong mga bata. Kahit nanginginig na nga ako sa sobrang lamig ay sasabayan natin yan. Minsan lang kami magbanding ng anak ko kaya susulitin ko na. 2 days and 1 night nga pala kami dito sa Mount Cabanbanan. At buti na lang talaga hindi kami inulan kagabi. Kasi kung nagkataon na umulan ng gabi, Diyos ko puro de, kawawa tong mga nasa tent. Naabutan ko pa nga itong mga kapatid ko na nagliligpit na. Maaga nga daw silang bababa ng bundok kasi may practice pa nga daw sila mamaya. Nabili ko nga pala tong tent na to sa Shopee 3 months ago. 300 pesos ko lang siya pinaparentahan overnight. Sulit na sulit talaga yung pagkakabili ko dito mga manay. Bukod kasi sa nabawi ko na yung pinampuhunan ko sa kanya, bagong-bago pa siya tingnan at wala pang kasira-sira. Kadalasan kasi dito nagkakaubusan ng kubo. Lalong-lalo na pag nagkakasabay-sabay ang mga bisita. Kaya pag nakaluwag-luwag ako, balak ko talaga magdagdag ng tent. Pero mas pinapriority talaga namin yung paggagawa ng mga kubo. Lagi kasing naulan dito kaya option na lang talaga tong tent na to. Pero karamihan ng mga hikers dito mas komportable daw sila sa tent. Magdala na lang talaga ng jacket at kumot kasi sobrang lamig talaga dito mga manay. At perfect na perfect din to sa mga couple na nanlalamig na dyan. Joke lang. O siya mga manay, hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!